Breaking news po. Ben Tulfo, natalunan. Binanatan si Senador Marcoleta na sinabi niya na pabida at isang bagitong senador. Nagngaw-ngaw po siya at tila nagmamagaling. Kini-question niya na mabagal daw ang investigasyon na pinapalabas niya na itong Blue Ribbon Committee ay walang silbi. Grabe si Ben Tulfo. Akala niya siguro, election pa din. Mga kababayan, akala niya, eleksyon. Naku naman, Ben Tulfo Binabanatan mo ngayon si Senador Marcoleta. Gusto mo agad, diretso ng ombudsman? Aba mga kababayan, panoorin nyo po itong video ni Ben Tulfo na nagmamagaling. Nakikisaw-saw din sa viral para pag-usapan din itong Tulfo na ito na bida-bida din na walang kokote. Kung ikukumpara mo ang utak ni Senador Marcoleta, malayong-malayo ka. Isa ka lang din ngaw-ngawero at daldalero na chismoso. Yan po ang sabi ng mga sumusuporta kay Senador Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, panoorin po natin itong ginagawa ni Ben Supot daw Ben Supot. Ben Supot, sabi ng mga nagtatanggol kay Senador Marcoleta, oy Ben Supot, wag kang magmagaling, isa kang talunan. Akala mo eleksyon, wag ka nang bida-bida. Hindi mo kakayanin si Senador Marcoleta. Yung sukat ng utak mo, sa kasukat ng utak ni Senador Marcoleta, malayo yung agwat nyo. Yung utak ni Senador Marcoleta, sinlaki ng malaking bandahado. Pero yung utak mo, sinlaki ng munggo. Yun ang sinasabi ng mga basher. Eto na po mga kababayan. Nabatuka ni Senador Marcoleta itong si Ben Supot. Yan ang tawag ng mga nagtatanggol kay Senador Marcoleta. Halaka, talunan, iyakin, Ben Tulfo, isang ngawa. Tinadya ka ni Marcoleta. Eto na si Ben Tulfo mga kababayan. Panoorin natin. Ano bang sinasabi niya? Let's go. Imbestiga. Puro pa epal. Inarong trabaho ng Senado. Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Sa patinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Di ba? Tulfo, ikaw yung epal, nagpapaipal, epal, nabulaga, na yung bag ka ni Senador Marcoleta kasi pasikat ka talaga. Ikaw kasi yung tinatawag na na garapata Gusto mo ding sumipsip sa flood control Nandyan na ngayon kapatid mo. Ibig sabihin, ikaw yung magaling? Ba't di ka nanalo? Ba't di ka magsenador? Kumampi ka kay Kiko, kay Tito Soto, kay Ping Lacson, na gumagawa din ng investigasyon, na ayaw nilang masapawan. Kita nyo po si Senador Marcoleta. Nung nasa Congress, pinagtulungan din siya ng mga buhaya doon. Ngayon naman dito sa Senado mga kababayan, pinagtutulungan din ng mga buhaya at buhayang mga media. Yan ang sabi ng mga netizen na pinagtatanggol itong matalinong abogado na senador na ngayon. O ngayon, bulaga, nabitag, itong si Ben Supot. Halaka, supot pala ito. I-check natin yung mga comment mga kababayan. Nako po, tinatawag na Ben Supot ito mga kababayan. Check na natin itong mga comment.
O eto, mga kababayan, yung mga comment. Ben Tulfo, wag masyado magmadali. May proseso at investigasyon na nagaganap, hindi yung nakusil. O amin nga Ilocano, anya titawag yu jayin na po nga madinaluto, nakusil. O Ben Tulfo, wag masyado magmadali. Itong si Senador Marcoleta, isang abogado ito. Hindi ito parang Tito Soto na iskul bukol. Hindi ito parang trapo na kagaya ng mga kapatid mo. Ben Tulfo, ang pag-iimbestiga, hindi ora-orada. May tamang proseso ito. Meron kang ipapakitang mga facts and basis. Hindi yung basta ka mag-imbestiga, meron agad resulta. Yan ang sinasabi ni Ben Supot de Palma. O yan, may kapangalan ka pa. Dapat noong 2023, dapat noong 23, 24, 25, di naman nakialam kayo noon nasaan kayo. Grabe na kurakot, tahimik ka Ben Tulfo. Ngayon lumutang ang bagong Senator Marcoleta. Sabihin ninyo puro imbestiga. Ang epal mo nga. Ang epal mo Tulfo. Ang datingan mo, mahalongkat lahat. Ngayon, hintayin nyo lang. Nako, yari, totoo nga naman mga kababayan. Noong maraming mga nasasangkot nung nakaraan, dito po sa pagkidnap kay PRRD, itong mga Tulfo, tahimik. Pumupusoy din ang mga ito. Tumitimbang din kung saan yung gagatasan. Ngayon, itong kapatid nila na talunan na natalo nung eleksyon na nilampaso ni Senador Marcoleta, abay nag-iiyak ngayon mga kababayan. Ngayon, binabati ko siya ng mga netizen na tila sinasabi niya si Marcoleta isang bagitong senador. O, tignan nyo, tuloy lang po Senador Marcoleta. Hayaan mo si Ben Tulfo, ngawa ng ngawa, pabida ng pabida, bida-bida, inggitero ka talaga, Ben Tulfo, sabi ni Alejandro. Ben Tulfo, imbes mang batikos ka, tumulong ka na lang mag-ambag ka naman. Mag-suggest po kayo, Ben Tulfo na supot. Nako po, tinatawag na supot ito. Ben Tulfo, lalaki sa lalaki, sabi ni Rosita Fabian. Alisin nyo, salamin nyo, para makita nyo ang perwisyo nangyayari sa mga tao, lalo sa buong bansang Pilipinas. Sana po tumulong na lang kayo, wag kayo puro salita, laban sa mga taong nais lang gawin ang nararapat sa buong sambayan ng Pilipino. Yabang mo, hindi ka naman nanalo, o tignan mo, hindi ka daw nanalo. O tignan nyo po ito, mga kababayan. Mayabang, hindi naman nanalo. Nilampaso ni Senador Marcoleta nung eleksyon. Wala pa yatang bumoto na 10,000. Oy, Ben Tulfo, kung gusto mong magbida-bida, dapat naging senador ka. Yun nga lang, wala kang appeal at karisma sa mga tao. Kaya ka natalo. Ngayon, nagyayabang ka. Sinasabihan mo si Marcoleta na bida-bida. Puro imbestiga. Wala namang nagagawa. Puro ka negatibo. Puro ka nega. Wala ka namang ambag. Yan ang sinasabi ng mga netizen. O, tuloy natin mga kababayan. Ayun, oo. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Oo. Laying the predicate pa lang. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Oh, biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh.
O alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. O kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po, totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Mga kababayan, di ba? Ang sabihan mo, yung mga paepal, si Kiko Soto, Pampilo Lacson, sila Bam Aquino, nasabit sa flood control, tumanggap ng 5 million. Sabihan mo sila na paepal. Ngayon po mga kababayan, binatikos itong si Ben Tulfo na supot na talagang binakbakan ng mga naniniwala kay Senador Marcoleta. Kasi nga naman mga kababayan, itong kapatid ng mga Tulfo na natalo na masama ang loob kay Senador Marcoleta kasi nga nilampaso ng eleksyon na wala pang bumoto kahit 1,000. Abay, nagngangaw-ngaw ngayon sa isang network. Ito po mga kababayan, panoorin natin. Si Ben Supot, na talagang binabakbakan itong ating senador. Na talagang sinasabi niya, pasikat ka lang. Sabi niya, pasikat ka lang naman. Sabi niya, bagito ka lang. Sabi niya, aba, si Ben Tulfo, nag-e-epal, wala namang ambag sa lipunan. O eto po mga kababayan, in-interview po ito ng isang network. Abay, binanatan itong ating idol na si Senador Marcoleta. Sinasabihan niyang bagito. Aba, makabagito ka. Ba't hindi ka nanalo, Ben Tulfo? Pagkakataon mo na sana na magpasikat. Pagkakataon mo sana maging bida. Yun nga lang, hindi ka nanalo. O, di ba mga kababayan, hindi ito nanalo? O ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi niya dito na si Senador Marcoleta daw ay bagito. Itong Blue Ribbon daw, committee, walang kwenta. Parang yun yung kanyang gustong palabasin na ombudsman daw agad. Na parang sinasabi niya, magre-recommend lang naman itong si Marcoleta ng Blue Ribbon eh. Bida-bida ito. Puro lang pasikat. Aba, Ben Tulfo, hindi ka senador, hindi ka abogado. Isa kang talunan na politiko. Trabaho mo ay dyan sa bitag. Hindi yung pakialaman mo ang trabaho ni Senador Marcoleta, abogado ito. Hindi parang Tito Soto. Pampilo Lacson, banat ng banat. Hindi sila abogado. Si Senador Marcoleta, abogado ito. Hindi ka naman abogado eh. Isa ka lang talunan na politiko, na media. Nakakomo ka no. Bida-bida. Siga-siga. Kung kaya mo yung iba, binabatok-batukan mo lang si Senador Marcoleta, hindi mo kaya. Malayong malayo ang agwat nyo. Kahit sabihin mong ikaw, Ben Tulfo ka. Hindi mo kaya si Senador Marcoleta kasi pag binangga mo yan, para kang bumangga sa pader na umaapoy. Ito po mga kababayan, nag-iinit na po ako. Isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination.
Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, Papa lang mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon. Naging personal yan. Oo. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila. Alam mo, ikaw, Tulfo, kasi itong Blue Ribbon Committee, hindi mo yata alam ang trabaho ng Blue Ribbon Committee at itong trabaho ni Senador Marcoleta. Ang Blue Ribbon Committee ay isang ahensya kung saan trabaho niyang mag-imbestiga sa mga anomalya, na mga korupsyon, mga buraot na politiko, na mga nagnanakaw ng kaban ng bayan gaya dito sa flood control. Dito muna nagsisimula ang lahat bago sumulong po sa sa ombudsman. Kung wala kaya tang utak eh. Napapansin ko sa iyo, bira ka ng bira. Itong si Senador Marcoleta, abogado ito. Pasado ng bar ito. At talagang 20 years na nag-practice na litigator at abogado ito at marami ng mga debate ang hinawakan at ipinanalo ng mga kaso. Ikaw, wala ka namang kasanayan eh. Kaya sasabihin mo, pinipersonal kasi nga ikaw, banat ka lang ng banat, nakikisawsaw ka din. Ito po. Nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Eh paano hindi ka babanatan? Una kang ng batok? Eh di tinadyakan ka. Nananahimik yung tao. Tatadyakan mo. Eh di nasuntok ka ng punching bag na malapakman. Na knockout ka ngayon. Oh, tapos sasabihin mo, binanatang ka. Ano ba naman, Tulfo? O tuloy natin. Talagang itong si Tulfo, sawsawero. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ng kanilang investigation, i-forward ba na yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal, grandstanding, kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge. Eh kasi naman, Tulfo, alam mo, Tulfo, ang tagal-tagal mo na ring broadcaster. Wala ka din magawa sa lipunan eh. Totoo, yung mga tinutulong mo, kita mo lang din sa programa mo, sa channel mo. Ang tagal na rin ng mga kapatid mo. Wala rin. Sila yung sinasabi mo na mga paepal. Sa totoo lang. Yung si Rafi, magaling lang din sa away mag-asawa sa mga chismisan ng mga vlogger. Dito kay kay kapatid mong isa, ganun din. Yung isa pa na nabugbog. Yung nasuntok ni
Raymart Santiago. Itong kapatid mo nabugbog. Ngayon, nasaan na siya yung karera niya? Baka pati ko yung karera mo, lubog na din. Tapos pinagmumurayan yung mga kapatid noon. Itong kapatid mo, kaya ngayon, dinimanda. O ngayon, nasaan na? O ituloy pa natin mga kababayan. Ang lupit ang lupit bumanat nito About this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in Alam relation... nila, the question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee. Abay, antayin mo. Antayin mo Ben Tulfo. Hindi gaya ng iba, itong Blue Ribbon Committee, kung nasanay ka sa mga trapo na mga nababayaran na Blue Ribbon chairmanship nitong si Marcoleta, ibahin mo ito. May wisdom ito si Senador Marcoleta. Huwag mong igaya sa mga Lacson, Soto, Pangilinan, Bam Aquino. Ang tatagal nyo na, Risa Hontiveros. Mga trapo yan. Huwag mong igaya si Senador Marcoleta at iba pa, sila Villanueva, si Escudero, huwag mong igaya si Senador Marcoleta. Wala kang maibubutas dyan, wala kang maipipintas. Ang maipipintas mo lang, sinasabihan mo na paepal, na bagito na senador. Aba, akala mo na magaling, hindi ka naman nanalong senador. Ni Marcoleta They will recommend, recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan pa ang batas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yung Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya tignan nyo mga kababayan. Itong si Ben Tulfo, makikita mo at mararamdaman mo yung inggit, yung bitterness. Kasi nga nilampaso ni Senador Marcoleta nung eleksyon. Ben Tulfo, tanggalin mo kaya yung salamin mo. Ang tagal-tagal mo na rin na ganyan, wala ka naman maitulong sa komunidad. Ngayon, babanatan mo si Senador Marcoleta sa mga banat mo, na mga bara mo. Abogado ka ba? Hindi ka naman abogado, anong alam mo sa pag-iimbestiga? Siguro sa media magaling ka siguro, pero itong posisyon ni Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee, wag mo nang agawin. Para ka din Tito Lacson na inggitero. Bam Aquino na inggitero. Risa inggitero. Rafi Tulfo inggitero. Kayo mga Tulfo inggitero. Lahat kayo naiinggit, gusto nyong pabagsakin ang isang Marcoleta. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit magsama-sama kayo, hindi nyo kakayanin ang isang Marcoleta. Nako po, kahit anong gawin nyong panira dyan, merong wisdom yan. Merong may makapangyarihan na nasa likod niyan. Alam nyo kung sino? Sa taas. May pader yan na sinasandalan. Ang katwiran ng totoong Diyos. Yung mga Diyos nyo, mga larawan. Si Senador Marcoleta, dala-dala niya ang tunay na isang Kristiyano. Hindi mo yan magigiba, hindi mo yan mababayaran, hindi mo matatakot ang isang Marcoleta. Yan po mga kababayan. Anong sinasabi ng mga comment? Check natin yung mga comment.
Tingnan nyo po. Ang kapatid niya na nag-imbestiga sa PCSO, bakit wala siyang masabi na cheater lang? Tignan mo, nag-imbestiga yung kapatid mo na si Rapi Tulfo doon sa anomalya ng PCSO, yung nanalo. Ininbestigan ko, no? Yun ang cheater, yun yung mga pasikat. Anong nangyari? Nawala na parang bula. Wala kang ngaw-ngaw, wala kang bira. Dapat binira mo yung kapatid mo kung totoo ka. Yung mga sinasabi mo. Hindi ka kasi nanalo, na inggit ka kasi nilampaso ka ng senador namin. Hindi ka nanalo, wala pang 1,000 ang boto mo. Kaya ka naiinggit ngayon, sabi ni Rat TV. Bakit hindi na lang tayo mag-antay? Maganda yan. Maraming nag-iimbestiga. Tignan mo. Hindi lang pala ito, broadcaster. Hukom na din. Tignan mo. Nung impeachment ni Sara Duterte, wala kang alam. Hindi ka nagsasalita. Ngayon, makikita talaga na isa ka ring kakampi ng mga bulaang propeta Andyan, dalawa niyang kapatid sa committee, sumasaw-saw pa. At isa din itong pinatawag sa committee noon dahil sa isang controversial na budget. Tignan mo, feeling mo, senador ka din. Ben Tulfo, naniniwala sana ako sa'yo na meron kang good intention. Kung yung Quadcom, sinabihan mo rin ng kay BP. Kaso, kaduda-duda ang intention mo. Tignan mo, wala kang kibo noon nung kay BP Sara. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, bida-bida ka. Kulang na lang, kiss mo ang puwet ni Tatay Digong sa sobrang sip-sip mo. Total, magaling ka, Ben. Pakita ng sa mga kapatid mong Rafi kung ano ang nangyayari sa PCSO. Tignan mo, sabi ni Regalodoa. Tuloy natin mga kababayan ha. Ito na po mga kababayan. Salamat po ng marami sa inyo. Yan lamang po ang aking bahagi. I-like, share po at subscribe nyo. Anong masasabi nyo kay Ben Tulfo?